Ayan guys, hello! Nandito tayo ngayon sa bukid. Kararating natin. Nakakuha na tayo ng ating kamatis. Ayan. Dito tayo ngayon at i-check ko yung mga natapos na seeds na baka sakaling lumabas na yung tag. Pwede na natin i-deliver guys. Ayan. Ganda nga yung panahon ngayon, no? Ayan. Kunin muna natin yung ano natin sa sasakyan. Lagay muna natin to. Kunin natin yung susi. Susi ng ating bodega. Wala yata yung susi ng bodega. Uh-oh. Ayun. Ayan guys. Ay, tapos na rin tayo. Ito na nga po pala yung mga i-blower natin ng mga seeds. Ayan. Napapansin nyo po, lahat po ito, nakalabas po itong tenga niya. At mayroong daanan. Kasi pag nagtag po tayo, hindi na po tayo mahirapan. Nakalabas na po ito lahat. Tatag na lang yan. Ang isang purpose din po nito, although medyo maliit yung space nito, dapat mas maluwang yung dapat kasyang maglakad yung seed inspector para makakuha siya ng sample dito sa mga pagitan na yan. Ganyan po dapat yan. Ayan guys, oh. Ganun po. Ayan natin dito. Medyo marami na rin tayong na-i-deliver na seeds, kaya kunti na lang ang laman na itong bodega natin guys. Ayan, kunti na lang. Ayan doon. Ayan o, tinatatlakan po nila yan o. Ano pong ibig sabihin nitong F4 lot 3? Ang ibig pong sabihin ng F is field. Ang ibig sabihin naman po ng lot, ng L is lot. Ibig pong sabihin nito, yung andun po yung itong ano natin, F1. Ito po yung field 1 namin. Ito po yung area kung saan ito po yung pinakanaunang naani, kaya naging field 1 po siya. Ngayon po, ang lot naman po, ito po yung parang kamada niya. Na ang allowed po kasi sa isang hektarya, 240 at 20 kilos. Yan po. Hindi naman po nangangahulugan na kung yung field 1 mo is eksaktong isang hektarya. Kunwari po, yung field 1 nyo, 3 hektarya. Ang allowed po doon is 240 times 3. Ibig sabihin po, i-divide mo yun sa tig to 240. 240, 240, 240. 240 lot 1, 240 lot 2, 240 lot 3. Gets po? Ganun po kasi ang ano yan. Tapos per lot po kasi yan, sinasampulan. Yung inspector po natin, mag-random siya ng sample dito. Just in case po kasi na bumagsak yung, hindi po kasi pwedeng, yung kunwari yung 3 hektarya mo is field 1 pala yun, yung naunang naani mo.
Pag sinampulan mo yon ng isang kamada, yung field 1 na yon, tapos 500 pala, 500 plus, tapos bumagsak, lahat-lahat po yun madadamay. Yun po ang brief explanation po niyan. Kaya may lating po na tinatawag. Ito po. Parang ito po, field 4. Ito po yung pang-apat na harvest namin, kaya field 4 po siya. Tapos, may lot 3 po siya, no? Ibig sabihin po nito, yung field 4 ko, may lot 2 and lot 1 pa yan. Ibig sabihin po yan, nasa baka 3 hectares po ito. O kaya 2.5, ganun po. Yan po. Ganun po ang ano nito. Tapos, ayan lang po. Ito po ano namin ito. Naubusan kasi ako ng saho, kaya wala pang tatak ito. Yun po ang ibig sabihin ng field and lotting natin dito. Ayun po. Ito po yung field 4 ko. Ito po yung lot 1 ko. 150 lang po yung nilagay. Kasi dito po, 150 lang na bags yan. Nahirapan po tayo yung kasama natin. Masyado nang mataas. Kaya dinivide na namin yun hanggang sa magkaroon ng lot 3. Yung pong kinagandahan at ang advantage po ng may lotting. Para pag bumagsak man po yung isa sa seedlab, hindi po madadamay lahat. Kasi meron po minsan, reblow lang siya. Pero yung ibang lot niya, pumasa, wala pong problema. Kung yung isang, kunwari yung lot 1 niya, bumagsak sa varietal o kaya purity, varietal lang pinakamahirap. Wala ka nang magagawa doon. Pero kung sa inert matter lang at saka pwede pong i-reblow. Tapos ipapa-inspect po ulit. Yun lamang po at maraming salamat po.